Buksan ng iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kung bakit ka, umawit ka at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
morning, Jesus. Good morning, Jesus. Every time that I could feel the pain, each day when I am drenched in the rain, emotions tend to alter, my faith begins to falter, but in the end, No hills are hard to climb, no seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, declare without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm. I was strong and I learned it was you all along. Hope has grown stronger, my faith is now my anchor, and in the end, no hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, declare without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm. No hills are too high, seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm. No hills are too high, seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, declare without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm. And I will sing in the midst of the storm. And I will sing in the midst of the storm. Good morning, Jesus! Talaga naman, nalibang tayo, nalibang. Toxic people. Yeah. Very interesting ang ating topic ngayong Monday, mga kapatid. Thank you, Lord. I am so happy today because you are also early. Palakpakan naman natin ang ating sarili. Thank you, Lord. Bumawi naman kahapon. Thank you, Lord. Hindi karamihan din naman kahapon na sa outreach. Oo, yun namang mga nandito, mga nag-ayos. So, ayan. Bawi naman ngayon. Thank you, Lord. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang maagang magkakapatid. Binago natin. Okay, thank you, Lord.
A beautiful Monday morning po sa ating lahat, sa mga kapatiran natin na sa kanya-kanyang mga tahanan na late naman. Kayo naman po ang late ngayon, yung mga kapatiran natin sa loob ay napakaaga. Kayo naman po ngayon sa labas, ang mga late. Where are the others? Pero good morning po sa lahat ng mga maaga. Unang-una dito sa akin si Minister Andy at Sister Judith. Kamusta daw kayo dyan? Namimiss kayo ng mga tao dito? Namimiss kayo ng mga best friend nyo? Minister Andy, mga best friend mo. Namimiss ka ng mga best friends mo. Oh. Okay, very good yan, Jam. Okay, thank you, Lord. Okay, manalangin muna tayo, mga kapatid. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na ito na binigay mo sa amin. Thank you, Lord, sa kagalakan sa puso namin. Thank you, Lord, sa magandang pananaw, malakas na pangangatawan, sa masarap na tulog, Lord. Maraming salamat sa lahat ng mga blessings na ibinuhos niyo po sa amin itong nagdaang linggo. At ngayon pa lamang nagpapasalamat na po kami, Lord, sa mga kagandahang loob na ma-experience na naman po namin itong darating na linggo dahil ikaw ang nangunguna sa buhay po namin. Thank you, Lord, sa umagang ito at alam ko po na kayo muli ang mangunguna sa aming lahat. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Okay. Thank you, Lord. O yung yung good news sa mga manggagawa, Oh, sinabi sa akin kahapon eh. Wala nang bawian yun, di ba? Wala. Ano na yan? Tuloy na yan. Na-announce ko na eh. Tuloy na yan. Okay? Good morning kay Sister Bell Rose na dinadaig na si Sister Rita. Oo. Sister Rita, dinadaig ka na ni Bell Rose. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga taga Los Baños, kay Nanay Berhenes, good morning. Sa mga taga San Pablo, Brother Burns, good morning. Na-announce ko na ang good news mo. Kaya wala nang bawian. Good morning. Ayan. Kay Sister Babes at kay Brother Don, magandang umaga. Kay Sister Mayet Abel. Sister Tina, good morning ng Isabela. At may another, na naman tayo, opening ng face-to-face. Ang San Pablo ay almost 100% na face-to-face na sila this coming week. Thank you, Lord. Iba po kasi talaga ang nakukuha natin kapag face-to-face. We are missing a lot kapag doon lang tayo sa online. Maganda pa rin ang face-to-face. Kung hindi nyo po kaya ng linggo-linggo muna, edi every other week. Mag-start lang po tayo, mga kapatid, para makita nyo po kung ano po yung namimiss natin. Ano? Ano yun, Mama Ched? Hindi na takot sa COVID? On fire si Mama Ched ngayon. Mached, ano kinain mo? Anong tinira mo? Good morning, Sister Alice Mosquero, Sister Remy Anderset, Sister Tere, Brother Robert Duritan, magandang umaga po. Sabi ni Minister Andy, glory to God po, getting better and bigger. Oo eh. Sister Sally Jugilon, good morning. Kay Brother Jojo Rosilio, magandang umaga din. Sister Marina and Brother Gary, good morning. Luis! Wala dito si Luis. Ang ano lang niya ngayon, magtawag. No? Kanina, paalis na, si Kuya Nandeng ay paalis na ngayon. Nandun kami kanina bago siya umalis.
Narinig niya siguro boses ko. Yeah! Sabi niya. Luis, bumaba ka na dyan. Absent ka na naman ngayon. Halika na dito. Brother Briggs and Sister Josibeth, magandang umaga at maraming salamat sa mga, sa mga kakanin. Nag-enjoy ang lahat. Thank you, Lord. Good morning, ate. Good morning kay ate. At sa mga buong Toledo clan. Good morning po sa inyo. Sister Carmen Mahia at sa kanyang mga friends. Good morning. Sister Cassandra Lorenzo. Magandang umaga sa iyo, kapatid. Sister Teresa Ramos. Sister Jackie Cosme. Wala yung taga-uho nyo, napagod na yata. Yan. Good morning po sa inyong lahat. Ang totoo niya, naghihintay lang ako sa inyo. Good morning din sa iyo, Sister G. Alam ko ang mga Los Baños group sasama sa Korea. Oo. Sabi ni Sister Offie sasama daw sila. Sister Tess Mercado. Good morning, Sister Tess. Sa Hong Kong. Yan. Good morning, Shane. At kay Sister Zenny Baez. Okay. Alam nyo, interesting ang ating ngayon, pag-uusapan, mga kapatid. Pero bago ang lahat, narito po muna ang ating memory verse of the week. Matthew 7:6. Don't waste what is holy on people who are unholy. Don't throw pearls to pigs. They will trample the pearls, then turn and attack you. Yes, ulitin natin. Matthew 7:6. Don't waste what is holy on people who are unholy. Don't throw your pearls to pigs. They will trample the pearls, then turn and attack you. Yan. Nag-a-attack kang baboy? Wild pigs. Baboy dam, oo, nang-a-attack nga naman yun, mga kapatid. Alam nyo, kung bakit yan po ang ating memory verse of the week? Kasi, ang pag-uusapan natin ngayong araw na to, yung tao na lahat tayo nagkaroon nito. At yung iba, presently, merong ganito sa buhay. Alam nyo, ito kasi, ito'y hango sa isang libro na ibinigay sa akin ni Pastor Fred to. Sabi niya, maganda yung ituro. Sabi niya, pero parang last year pa niya yun naibigay sa akin. Hindi pa. Pagka mga ganun kasi, ako naghihintay talaga ako ng right timing ni Lord Di ba minsan mag-aaral ka, wala Kahit anong pilit mo, wala talagang pumapasok, di ba? Pero ito, di natapos na tayo nung nakaraan, di ba? Doon sa getting ready natin. Ngayon sabi ko, Lord, ano po kaya yung ngayong yung idudugtong doon? Alam nyo, ang pag-uusapan natin sa araw na to, tungkol sa mga toxic people. Oo. Nakakalason. Toxic people. Paano ba tayo makalaya? Makakalaya ba tayo dito sa mga toxic na tao? Basahin muna natin yung ating scripture. 1 Corinthians 15:33. Actually, maganda na yan, yung Matthew 7:6 na yan. Pero, do not be fooled, sabi, bad companions ruin good character. At sa Proverbs 13:20, whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Yan ang ating lesson, ang ating scripture. Kapag ka po narinig natin ang term na toxic people, sino ang unang pumapasok sa isip nyo? Pikit kayo. O, sino? Toxic na tao
Oh, sino? Oh, ako may pumasok na agad sa isip ko. Actually, pinag-aaralan ko pa lang to, may pumasok na sa isip ko. Pero alam nyo, mabilis tayo sa ganun. Mabilis tayo sa ganun na pagka pinag-aaralan mo, ay, si ano to? Pero along the way, habang ikaw ay nagbabasa, minsan nakikita mo rin ang sarili mo doon sa karakteristik ng taong tinuturo mo. Kaya ngayong araw na to, pag-aralan natin ito mga kapatid. Baka mamaya reklamo tayo ng reklamo sa mga katabi natin. Yun pala, ikaw yung toxic. Wait lang. Nag-i-intro pa ako eh. Itong toxic people ay mahigit pa sa difficult. Oo, mahigit pa sa difficult ang ano. Sometimes yung mga difficult people, pwede ka pang mabuhay ng ano eh. Oo, pero yung toxic, parang hindi. Malalaman nyo kung bakit. So, di ba, who comes to mind? Who na talaga? Hindi na ano eh, who comes to mind? Minsan, co-worker. Kadalasan, family member. Di ba? Minsan, friend. Ang tawag nila, frenemies. Di ba? Oo. Someone sa simbahan, sa church. Di ba? Or a group of people. Meron kasing ganyan, toxic people, tapos naglangkay-langkay pa sila. Oo, merong ganon yung, siyempre, birds of the same feather flock together. So, minsan langkay-langkay yan, a group of people talaga yan. Ngayon, what makes someone toxic? Kailangan malaman muna natin kung papaano. So, aalamin natin kung sino ba yung mga toxic na tao. Ano bang ibig sabihin ng toxic na tao? Ano ang karakteristik ng toxic na tao? At ano ang mga signs na you are already in a toxic relationship? Tapos, ang pinakamahalaga, papaano natin to ididil? Yan ang ating pag-uusapan mga kapatid. Unang-una, a toxic person is anyone. Sabi ng dictionary, anyone whose behavior adds negativity and upset your life. Ito yung mga nang iinis lagi sa'yo, ganon. Alam nyo ba pwede rin itong sibling? Oh, yung sibling. Buti na lang wala pa akong toxic na kapatid. So, it can be a sibling, it can be a parent. Di ba? Merong mga toxic na nanay, toxic na tatay, co-worker or friend. Basta anyone who seemed determined to frustrate our life's calling, that is a toxic person. Oo, pinofrustrate nila yung life's calling mo. Habang ikaw ay nagsisik ng kingdom of God, they are seeking to distract your focus naman. Doon sa sinasabi mo, huy, kay Lord ako. Sasabihin nung taong toxic sa'yo, puro ka naman kay Lord, wala ka naman ginahin, puro kay Lord, kaya ayaw kitang kasama eh. Kasi lagi na lang puro si Lord ang bukang bibig mo. Thereby, delaying your work for the Lord. Yun, mga toxic na tao yung gano'n. They are unsupportive. Imbis na suportahan ka, dinidiscourage ka niya. Ikaw naman, minsan-minsan lang naman ito. Ito yung mga tao, because they are unsupportive of what you believe, ang gagawin nila, hahanapan kanila ng isang lugar wherein you can compromise your belief. Kaya hindi ka na tuloy makagawa ng dapat mong gawin. Unsupportive sila, mga kapatid. Ngayon, meron ba kayong toxic, aba ako'y nagsasalta, meron ba kayong toxic person in your life? Sinungaling. Alam nyo, hindi talaga yan nawawala. At alam nyo ba mga kapatid, na ang mga toxic people are draining people? They are difficult people na talagang they are one of life's greatest challenges. Ang hirap kaya nito kung ang toxic nga lang sa'yo,
bagay, madaling i-discard eh. Pero ang tao na toxic, ang hirap. Ang hirap mga kapatid. Ngayon, para natin ma-deal ang mga toxic na tao sa paligid natin, kailangan ma-identify muna natin sila. Kailangan ma-identify muna natin sila or ma-identify natin baka ang sarili natin dahil mamaya nagiging toxic din tayo sa ibang tao. Alam nyo mga kapatid, we all deserve na magkaroon ng mga tao sa buhay natin who will enjoy spending time with. 'Di ba? People that will support you and that you love hanging out with. You deserve that, mga kapatid. Huwag kayong maniwala doon sa ano. Basta kailangan deserve mo yung ang pang-araw-araw na buhay mo nagiging masaya dahil sa mga tao sa paligid mo. And you do not deserve to live na yung mga tao sa paligid mo wala nang ginawa kundi inisin ka, galitin ka, okrayin ka, ano pa ang gagawin sa'yo? Bulihin ka, discourage ka, you don't deserve that. No one deserves that, mga kapatid. We all deserve someone na mamahalin tayo, susuportahan tayo, i-encourage tayo. Shh, huwag kayong maingay dyan, dalawa. Nakikita ko kayo. Yan, mga nadi-discourage. Mamaya na kayo magkwentuhan. Toxic na. Paghiwalay nga yung mag-best friend na yan, nadagdadaldalan. So, alam nyo, deserve natin ng ganun. Kaya, ito daw po ang ating ang mga Christians kasi, they think na if they turn away from such people, very unholy daw yun. O yan, misconception na natin yan. Kaya minsan mga kapatid, yung ating mga pahirap sa buhay, tayo ang nag-aalaw. Inaalaw natin. If you are a people pleaser, mahihirapan ka sa topic natin. Pero kung ikaw ay isang tao na madali lang na, ay ayoko sa'yo, pipigilan mo yung gawain ko, madali elementary lang sa'yo itong pag-uusapan natin. But if you are a people pleaser, medyo mahihirapan ka at sometimes magdi-disagree ka. Pero call mo naman yon. That's your call. Hindi ba? So wag po kayong magreklamo kapag ang buhay ninyo nagbibigay ng, kaya yung mga tao sa paligid yung nagbibigay ng kunot sa noon ninyo. Mawawala na yung pangalan sa aking kulot, mapupunta sa inyo kapag ganon. Okay. Baka hindi rin daw tayo papasukin kay Sister Menchi. Sabi ni hindi sa ICU, pero oo. Let us all pray for Sister Menchi. Lahat po tayo, mga Comfy family, we are asking for your prayers for Sister Menchi. Hirap siyang huminga na. Tapos, nagsusuka. Tapos kanina, sabi ni, nung anak niya, medyo lumalapo kasi hindi na makausap. Pero, nung tinawagan namin kaagad, sabi ko, lagay mo, kung di siya makausap, lagay mo yung phone doon sa tenga niya. Pero nagsalita, although hindi mo maintindihan yung ibang sinasabi niya, ganon. Di na po ako makakain. Narinig ko, tama ba ako sa dinig ko? Di na daw siya makakain. Hirap siyang huminga. Pagka mga ganon, malamang merong tubig sa baga, mga ganon, no? Pagka nahihirapang huminga, oo. So pag-pray po natin si Sister Menchi, sana makapasok pero di daw, baka daw hindi eh. Anyway, okay, balik na po tayo dito. Kapag ka po, meron ka, ito ang malalaman mo that you are in a toxic relationship with someone when you have to constantly save this person and fix their problems. Oo. Yung parang
parang wala ka lang mission sa buhay kung hindi isolve mo tong problema nitong tao na to, tapos ayusin mo yung buhay niya. Para bang lagi ka na lang niyang, parang ikaw lagi ang taya sa lahat ng problema niya. Alam niyo, nagkaroon ako ng ganito. Maski toothpaste niya, tissue niya, pati napkin niya. Ako lahat. Kumakatok lagi. Tapos, minsan, kapag pati yung pag nagdi-delirio yung mga anak, wala man akong anak. Pero ako pa din, mga ganon. Nagkaroon ako ng ganito, parang nakakapagod yung mga ganito. Kaya nga sabi ko sa inyo draining ang mga toxic people. So, pag meron kang mga tao na, mayat maya, parang lahat na lang ng problema niya sa buhay, kailangan ikaw ang umayos. Tapos kailangan i-fix mo lahat. Hindi ka iniiwanan nito ng space for yourself. Ang buhay mo punong-puno na ng siya. Yan. Pangalawa, kapag ikaw ay nagsisinungaling na, napipilitan ng magsinungaling para sa kanya, para lagi mo siyang pinagtatakpan, lagi mo siyang pinagtatanggol sa ibang tao. Yan, mga kapatid, ha? Lang po ito, mga ilan lamang ito para malaman mo na you have a toxic relationship. Kasi merong mga tao, hindi nila alam, reklamo sila ng reklamo. Hindi nila alam na ang solusyon lamang ay lumayo sa toxic tao na nagkukos sa kanya nun. Nagigilty nga Yan ang pag-uusapan natin, mga kapatid, ha? Alam nyo ba na si Lord ang galing lang mga toxic na tao? Oh, nagulat kayo, no? Nagulat kayo. Pero hindi pa yon. Baka bukas pa natin yun matakel. Let us learn from Jesus para hindi tayo nagigilty. Alam nyo ba, isa yan sa mga trabaho ng toxic tao. Ginigilt trip ka nila kapag hindi mo sinagot yung mga problema nila. Meron yan mamaya, Kuya Ernie. So, eto pa. Alam na alam mo, kapag ka nararamdaman mo, Diyos ko, magkikita na naman kami ng taong to. Alam mo Alam mo na toxic tong taong to sa'yo. Kasi ayaw mo na siyang makita. At ayaw mo siyang makasama. Diyos ko, magkikita na. Pwede ba kayang hindi na lang magkita? Kasi sa iba mo na lang pasakay ng sasakyan yan. Huwag mo na lang isasabay sa akin yan. Kasi pag sinabay mo sa akin yan, maiinis lang ang ko. Mahihirapan ako mag-drive kapag sinakay mo sa akin ng taong yan. Oo. Pero merong mga tao, ay dito ka na sa akin, sabay mo na sa akin yan. Pero merong mga tao, mo na lang isabay yan. Huwag na lang sa akin. Huwag mo ditong ilagay yan. Bakit nakakapagsalita ng ganun? Sabi nung iba, kasi salbahe yan, ayaw magsakay. No! Hindi salbahe. Sabi mo lang yun, kasi ikaw ang toxic Kaya para sa'yo, kapag hindi ka in-accommodate, galit ka dun. Alam mo kung ba't ganun, kapatid? Toxic ka na. Pangatlo, you feel drained after being with them. Alam mo yung sandali mo pa lang siyang nakasama, pagod ka na? Ay, grabe. Meron kayang ganyang tao. Merong ganyang matanda na napunta sa kompi Doon sa mga nakaka-identify with me. Si Kuya, mahihirapan si Kuya sa topic natin. Hindi, meron talagang ganun. Oo. Basta maganda to, mga kapatid. Natutunan ko to ngayon. At kaya, alam nyo ba pagka natapos natin tong topic na to, mafi-free tayo of this kind of relationship. Kasi madidil mo siya ayon sa pagdidil ni Kristo. Wala ka ng guilt feeling kapag ka ganon. Okay. Alam nyo yung ganon, yung sandali mo palang nakasama, pagod na kayo. Sandali mo palang makausap. Si Terry, pagod ka na, di ba? Si Terry na iwan nagliligpit kahapon. Hinakot naman ni Terry lahat kahapon yung regalo
Sunod. Sunod. You get angry, sad, or depressed when you are around them. Naiinis ka, nagagalit ka, at nadidepress ka whenever they are around you. No. Sabi nung iba, ikaw may problema, di mo ako matiis. Yan ang isang ng toxic na tao. Ang tawag nila doon, gaslighter. Gaslighting. Yung gaslighter, kaya niyang i-twist ang kanina, nung unang kausap mo siya, alam mo ikaw ang tama eh. Pero pag naghiwalay kayo, ikaw na ang mali. Yun ang taong toxic. Gaslighting ang tawag doon. Na kahit na nandun ka sa tama, mapapaniwala niyang ikaw ang may kasalanan, ikaw ang mali. Hindi ako. Ito yun. Gaslighter ang tawag. Gaslighting ang tawag doon. Naiinis ka. Meron bang mga tao na kapag naghiwalay kayo, galit ka na rin? Meron ganun, mga kapatid. They cause you to gossip and be mean. Ito yung mga taong sinusulsulan ka para mainis ka dun sa taong kinaiinisan nila. Na kapag hindi ka nagalit sa kagalit niya, hindi na rin kayo friends. Yes. Gusto niya, kung sino lang yung friends niya, yun lang ang friends mo. Pag galit siya sa taong yun, dapat magalit ka rin. Kung hindi, kagalit ka na rin niya. Ito yung mga tao na napipilitan ka tuloy magmarites kapag kakasama mo sila. Hindi mo maiwasan eh. Talagang ikokos ka nila to gossip or be mean. Kaya mean girls na kayo. Mean girls. Oo. Tapos, yung mga toxic na tao, when you are with them, you feel the need to impress them. Kung hindi, kailangan ma-impress sila sa'yo. Kung hindi, baliwala ka sa kanila. Mamaya pa yun. Oo, mamadali, may prayer meeting. Pangalawa, you are affected by their drama or problems. Hindi, yung sinasabi mo daw kanina. Oo, naapektuhan ka sa mga drama nila sa buhay. Kasi para sa kanila, pag hindi ka nakidrama sa kanila, you don't care. Kapag kaganon. Gusto nila, kapag malungkot sila, kailangan malungkot ka rin. Oo, hilahin ka talaga pababa nito. Kasi nangangailangan sila ng kasamang sa baba. Kaya, naiinis sila kapag okay ka. Yes. And, they ignore your needs and do not hear the word no. Wala silang pakialam kung anong kailangan mo. Basta pag kailangan ka nila, nandun ka. Dapat gawan mo ng paraan na nandito ka kasi kailangan kita eh. At ayaw nilang naririnig yung salitang no. Huwag mo silang tatanggihan. Kung hindi, isa kang un-Christian believer. Para sa kanila, hindi ka totoong Kristiyano pag tinanggihan mo sila. Yun ang mga taong So sabi ko nga sa inyo, we all deserve wonderful and supportive and loving people around us. Life is too short to spend it with people na hindi ka gustong magtagumpay, hindi ka gustong maligaya, at very unsupportive sa'yo. Di ba parang, anong klaseng pag-iisip na alam mo itong taong to ayaw naman sa'yo pero dikit ka ng dikit sa kanya? Masokista ka. Gusto mong pinahihirapan ng sarili mo. May ganansya? Alam nyo, life is too short to spend it with people like that, mga kapatid. Baka mamaya, ang allotted pala sa yung time sa mundo ay short lamang.
hindi mo na na-enjoy yung short time na allotted to you because of people like this. You hang around with wrong people. Kaya minsan hindi ka makapagpasalamat kay Lord eh. Bakit? Kinukuha lahat ng mga taong to ang reason mo to be grateful. At tinatambakan ka ng reason to be ungrateful ng mga taong to. Kaya hindi ka makakapagpasalamat. Okay. Let us go now to 7 types. Dami, no? Na toxic na tao. Grabe naman. Di ka naman galit niyan. Unang-una, eto na yung sinasabi ni Pastor, the conversationalist narcissist. Conversational pala. The conversational narcissist. Pag sinabi mong narcissist, ito yung ibig sabihin, grandiose sense of self-importance. Meron siyang ganito, grandiosong pagpapahalaga sa sarili niya. Grandioso, no? Hindi lang basta pagpapahalaga, kung hindi grandiose sense of self-importance. Ano na to? Wala nang nakikita to kundi yung sarili niya. A narcissist also is one who lives in a fantasy world that supports their delusions of grandeur. Illusionista na ang lahat akala tungkol sa kanya. Ito rin yung mga tao who needs constant praise and admiration. Kung gusto mong magkasundo kayo, purihin mo lagi siya. Tapos, ang galing-galing mo naman. Gusto nito binobola. May problema ka din. At ito yung mga tao, yung mga narcissist na tao, they are the people who has this sense of entitlement. Hindi. Hindi. Yung entitlement is, I deserve this. Yun ang ibig sabihin ng entitled na tao. Pag entitled na tao, dapat ibigay mo sa akin yan. I deserve that. Yun ang entitled na tao. So, mataas ang sense of entitlement ng mga ganitong tao, yung mga narcissist. And they exploit others with guilt or shame. Yung mga narcissist. Ito nga yung sinasabi kong, Kristiyano ka pa naman, akala ko pa naman kapag ka-Christian, hindi nagsasalita na, humihindi, na, ayaw mo kong pautangin. Sabi ng Diyos, kailangan, magpapautang ka dahil help those who are in need. Yan, mga kapatid, yan yung mga yan. Ine-exploit nila. Siguro ito rin yung sinasabi ni Pastor sa church na, professional hangers. Hindi, yun yung narcissist din. They exploit you, your charity, by yung shame and guilt. Na kapag ka hindi mo tinulungan, gini-guilt trip ka nila. They frequently demean, intimidate, bullies, and belittle others. Ito yung mga mata pobre na yung hindi nanliliit na minamaliit ang iba sa nila. So, meron po ba kayong a conversational narcissist is a toxic person? A conversational narcissist is someone who keeps interrupting you kapag nagsasalita ka. Nagsasalita ka, hindi ka pa natatapos, i-interrupt ka niya, gagawin na naman niya yung conversation tungkol sa kanya. Tapos every time nasasagot ka, puputulin niya agad yon, tapos i-direct na naman niya tungkol sa kanya yung usapan. Sa mga ganito, yung conversational narcissist, di ka makasingit. Alam niyo ba, itong mga tao na to, darating yan. Tapos ipagmamalaki niya lahat sa iyo, mga kanyang mga yung kanyang mga achievements, kung anong meron siya ngayon. Itatago niya yun sa salitang blessing. Alam mo ba ang blessing ko ngayon? Tapos iisa-isahin niya yun sa'yo. Pag natapos siya, bye!
Ganun lang. Wala kang pagkakataon. Hindi ka bibigyan ng pagkakataon nito na, ay, alam mo, ako din, binless din ako ni Lord. Wala. Hindi ka niya papakinggan. When it's your time to speak, aalis na yun. Kasi na-unload niya na sa'yo ang dapat niyang i-unload. Yun. Ha? Di ka mananalo dyan. Conversational narcissist ang tawag dyan, mga kapatid. Hindi ka makasingit. Ang malala pa dito, hindi ka na nga pasisingitin, lahat pa ng sinasabi niya tungkol sa kanya lamang. Kapag ka sasabihin mo, ako rin nga may problema, kulang na lang sabihin, wala akong pake. Ganon. Pero pagka problema ko pinag-uusapan, di ba itong mga to, gaganunin ka pa? Gaganunin pa yung ano mo, yung pisngi mo. O kaya yung iba, hampasin ka. Pakinggan mo ko. Minsan, atakin ka na ganon. Oo, pagka yung aalis ka na dapat, hahatakin ka pa noon. Parang, hindi, huwag kang umalis dyan. Pakinggan mo nga ako. Para bang sa pilitan, forcefully, you will be the audience of such. Pagka ganon, mahirap yan mga kapatid. Gusto nila, makinig ka lang sa kanila. And do not ask any questions. Pag nagsasalita sila, huwag kang magtatanong. Dahil hindi rin naman niya hihintayin yung response mo. Kunyari, tatanungin ka nun, pero pag nagsasalita ka niya, ika-cut off ka rin nun. Oo, ika-cut ka nun. Again, babalik na naman siya dun sa sinasabi niya tungkol sa sarili niya. Mag-e-end up po talaga ang conversation ninyo ng isang conversational narcissist na magre-revolve around him ang inyong usapan. Puro sa kanya lamang. And he will or she will be never attentive to your needs. That is a toxic person. Ang tawag sa kanya, conversational narcissist. Pangalawa, straight jacket ang tawag. Straight as in, alam nyo ba yung kapag mayroon taong hindi makontrol, sinusuotan ng straight jacket? Pagka sinuotan ka ng straight jacket, wala ka ng movement na magagawa. Ito ay isang masikip na bagay na isusuot sa iyo para hindi ka na makagalaw. At wala kang choice. Wala kang choice kasi naka-straight jacket ka na eh. So, a straight jacket is someone who wants to control everything and everyone around them. Pastor Fred, good morning. Nandito yung yung book na binigay mo sa akin. Oo, kaya ito yung pinag-uusapan po natin. Okay. Ang straight jacket, they want to be in charge of what you do. And they freak out when you disagree with them. At hindi ka titigilan nitong i-convince na they are right and you are wrong. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, gaslighting ang tawag doon. Makukumbinsi ka talaga. Pag naghiwalay kayo, nag-umpisa kayo na, tama ako Pero nagwakas kayo ng, mali ba ako? Ako ba talagang mali? Pero nung una, bago mo siya nakausap, sigurado ka, ikaw ang tama. Tapos naghiwalay kayo, hindi na. Sa relationship ng isang tao na itong sinasabing straight jacket people, ito yung mga tao na hindi ka bibigyan ng room to breathe and they will constantly nag you. Kukulitin nito hanggat hindi ka nagiging in alignment sa gusto niya, hindi ka niya titigilan. Yun ang tawag sa straight jacket. Para bang malinaw sa'yo na bawal ang sugal sa isang Kristiyano. Napakalinaw. Pero nag-end up ka na pinagbigyan mo siya, pumindot ka rin. Yon. Straight jacket na tao. Wala, hindi ka bibigyan ng choice nito. Pero you always have a choice. Pero itong tao na to, pag nagsalita siya at pag tinrato ka niya as if wala kang choice kung hindi sundin kung ano yung gusto niya at sinasabi niya sa iyo. Oo.
Alam nyo ba mga kapatid, you will have no mental freedom. Nothing will be left of you kapag ka pinabayaan mo itong mga straitjacket na taong na to na mag-control sa'yo. Wala ka nang magiging sariling desisyon kasi maghihintay ka na lang kung ano ay didikta niya sa'yo. Tapos yun din ang susundin mo. Straitjacket ang tawag dun mga kapatid. Ha? Yung jacket daw kasi merong nakabulsang pera. Kaya kahit di ka makagalaw, payag ka na lang din. Kasi meron namang nakasuksok eh. Kaya kahit di ako magagalaw, dito ka pumunta. Okay, dyan ako. Magkano? Eto ang sabihin mo. Okay, magkano? Yan, pangit din yun. Okay? Straight jacket ang tawag doon sa mga, hindi doon sa mga nagsusuksok ng pera ha. Kasi doon ikaw lang may problema doon. Ikaw na ang pumapayag doon. Ang sinasabi natin ditong straight jacket, ito yung mga tao na kukulitin ka ng kukulitin hanggat maging in alignment sa gusto niya ang gagawin mo din. Okay? Ang sunod, emotional moocher. Mooch. Moocher. When you say moocher, ang ibig sabihin po nitong moocher, a person who lives off others without giving anything in return. Oo. Ang isang emotional moocher, ang tawag sa kanila ay spiritual vampire. Oo, inuubos nila ang dugo mo. Oo, sinasak nila. They tend to suck the positivity out of you or bleed you emotionally dry. Oo. Yung emotional moocher, lahat ng meron ka, nai-invest mo na sa kanya, kaya wala nang natira para sa'yo. At para sa ibang tao na nangangailangan ng emotional support mo. Kasi you only can give what you have. Kung kinuha na lahat ng emotional moocher, ano pang maibibigay mo doon sa mga tao? Ang pinaka-worst doon, wala nang natira para sa sarili mo. Inubos na ng emotional moocher, spiritual vampire, mga kapatid. Ito yung mga tao na lagi na lamang merong malungkot, negative, at mga pessimistic na bagay na sasabihin sa'yo. Kasi alam nyo, itong emotional moocher, they lack something na sa'yo niya nakita, kaya kukuhanin niya yun sa'yo para magkaroon siya. Ikaw ngayon ang maiiwan ng luhaan at tulala. Bakit? Nagulat ka. Saan napunta? Kanina masaya ako ah. Saan napunta yung saya ko? Kanina, okay ako ah. Nakausap mo lang yung tao yun. Saan napunta? Saan napunta yung aking sigasig kanina? Saan napunta yung positivity ko kanina? Ba't naging nega na ako ngayon? Kinuha na niya. Kasi yung taong emotional moocher, maraming kulang sa kanya eh. Ang gagawin niya, mangunguha siya sa iba. Kaya maya-maya, punong-puno na siya. Tas ikaw iniwanan ka niya, wala na. Inubusan ka ng emotional moocher. Alam nyo yung emotional moocher, kaya kailangan mo silang alisin sa buhay mo? Moocher. Yung mga emotional moocher are emotional butcher. Oo, kinakatay ka. Oo, kinakatay ka nga. Tama, very good yun ah. Kinakatay ka nito. Alam nyo yung mga emotional moocher, mga kapatid, they never see the positive. And they tend to bring you down with them. Kung hindi nila kayang maging masaya, pipilitin nilang maging malungkot ka rin. Para may makasama sila sa baba. Kung ikaw ay laging kasama ng isang tao na wala nang sinalitang maganda, puro bad things na lang to say, whenever you see them, watch out mga kapatid. It will not get better with them. It will not. You will get bitter, yes. It will not get better with them. Kaya might as well leave them.
Tama si Arnold. Hindi nga avoid eh. Oo, bukas yan mga kapatid ha. Pangalawa, eto na yung sinasabi ni Kuya Ernie kanina. Pangatlo, the drama magnet. Madrama ang mga taong ganito. Nakita na ba kayo ng ganun? Wala nang kinuwento sa'yo kung hindi yung mga puro sakit sa buhay niya. Aping-api siya, lagi na lang ano. Tapos ang ano nito, kailangan you play. Play a part. Play a role sa drama niya, sa buhay niya. Anong tawag sa kanila? Eric? Bakit Eric? Sabi ni Minister Ernie, ang tawag daw sa kanila ay Eric. Sabi ko, bakit Eric? This is a recording. Ulit-ulit. Alam nyo mga kapatid, if you are the person na madrama, nahihiya lang sabihin ng ibang tao yun sa inyo, pero ang totoo, ito na naman, ulit-ulit na naman. Ping nagkikita na lang kami nito, ito na lang lagi ang ano nun na. Oo, wala na. Grabe talaga. Yung mga toxic people are magnets for drama. Something is always wrong sa mga taong ito. Lagi na lang may mali, lagi na lang hindi tama. Ito rin yung mga taong nasa dapat department. Kasi dapat ganito, tas hindi naman. Dapat kasi dapat. Ayan, mga kapatid. Once a problem is solved sa mga drama magnet, there will be another drama that will come up. Pag na-solve na yung isang problema, meron na naman yung meron na namang irireklamo sa iyo yun. Pag series. Tama si Tata Fred. Teleserye na mas matagal pa sa probinsyano ang mga taong drama magnet. Hindi nga Yung iba, 25 years mo nang kilala, yun pa rin ang drama sa buhay. Yung pa rin. Kaya minsan, huwag kayong magtaka mga kapatid kung bakit ayaw na ng mga taong makausap po tayo. Kasi gusto nila ng positivity sa buhay nila, kaya iiwasan ka muna. Ngayon, hahanap siya, lalapit siya dun sa mga tao na makakapagbigay ng positive sa kanya. Minsan nagtataka tayo, ba't kaya ako iniiwasan ni ano? Search din natin yung sarili natin, ba't tayo iniiwasan? Merong ayaw sa atin, kaya tayo iniiwasan. Yun lang po yun. The same thing, ba't natin iniiwasan ng ibang tao? Because there's something wrong with them. Or us. Diba? Ganun lang po yun. Alamin po natin. So, ang totoo mga kapatid, etong mga drama magnet, they really do not want anything fixed in their life. Why? Wala na silang dadramahan sa'yo Pag na-solve yun, wala na silang bala para makuha nila yung atensyon mo. Bakit? Na-solve mo na yung problema niya Etong mga drama magnet, ayaw nito ng merong nasosolve sa problema. Ito yung drama magnet. Alam mo, nagpe-pray nga ako kay Lord kung ano talaga ang gagawin ko dito sa sitwasyon namin ng mag-asawa. Sabi nung kasi nahihirapan na ako sa kanya Sabing ganun, pupunta na lang ako ng Amerika. Kahit TNT ka doon. Ano sa palagay mo, sister? Sasabihin ko, huwag kang mag-TNT kasi hindi tama yun. Kasi may mali doon. Pag mali, wala tayo sa katotohanan. Tapos umalis kami. Naghiwalay kami. Ayun, nagpunta na ng ibang bansa. Ganun tong mga drama magnet. Kunyari, tatanungin nila sa'yo kung ano ang gagawin nila sa sitwasyon nila. Pag binigyan mo sila, hindi nila susundin yun. Hindi sila nakikinig. Kahit nasabihan mo sila kasi sabi ng Word of God ito, hindi nila pakikinggan yun. Bakit? They do not want anything fixed. Anything in their life to be fixed. Kasi pag na-fix na yon, wala na silang pang-manipulate sa'yo. Wala na silang pang-control sa'yo. Minsan kaya ka naman nakikinig sa kanila kasi naaawa ka. Hindi ba?
parang nakikisimpatsa ka sa kanila, sa kalagayan nila, naaawa ka sa kanila. Kasi, oo nga, parang ang gulo-gulo naman ng buhay, kawawa naman si sister. Ayaw nilang ma-fix yung sitwasyon nilang yon. Kasi pag nagawan mo ng paraan yon, wala na silang pang ano sa'yo. Wala na. So, yon mga kapatid. Drama magnet ang tawag doon. They thrive in crisis. Bakit? Kasi magpe-play sila laging victim. So they thrive in crisis sa buhay nila. Ayaw nilang umalis doon. Kunyari lang yun. Gusto nila na maayos to. Sister, tulungan mo naman ako dito sa problema kong to. Pero pag binigyan mo siya ng mga solusyon para mawala siya doon, hindi niya gagawin. Hindi niya gagawin, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Because that is where they feel important. Pag wala na kasi sila nung ganon, iisipin nila, hindi mo na sila papakinggan. Kasi na-fix na yung kanilang problema. Kaya ayaw nilang mawalan ng problema. That is how they manipulate you. Manipulation kasi yun yung sinasabi ni Pastor. Itong mga toxic people are manipulative people. They will use everything and anything to manipulate you. And anyone, yes, for that matter, to manipulate you. Siguro kung merong beacon of adversity, eto yung mga taong to. Ang pangit, no? Ma-well-known ka as a beacon. Minsan, beacon of light dapat. Sila, they are beacon of adversity. Ito yung mga taong luhaan na lang, 25 years ka na dyan. Kapatid, ano ba naman yan? Pagka may mga ganong solusyon, pag meron ka palang ganong problema, you are part of the problem. Kung bakit ka problemado hanggang ngayon because you are allowing it. Wala kang binabago sa sitwasyon mo. Ang sabi ni Einstein, that is insanity. May babaguhin ka dapat, pero itong mga taong drama magnet, yun lang kasi ang pang-manipulate nila sa ibang tao eh. Yun lang ang ginagamit nila para makakuha sa'yo ng kahit ano. Makakuha ng pera, makakuha ng suporta, makakuha ng time mo, makakuha ng awa mo, kahit anong pwede nilang makuha. Because of their situation, kaya ayaw nila to na maayos. And one day, if you allow them, you might really become part of their drama. Yun ang masaklap doon. Nag-play ka na ng part sa drama nila sa buhay without you noticing it. Nagdadrama ka na, nagpe-play ka na ng role sa drama nila sa buhay, hindi ka man binabayaran. Oo. Exactly. You are already a member of the cast, pero hindi ka binabayaran. Ang saklap nun. Maski nga extra, Tata Fred, binabayaran eh. Pero dito sa drama ng mga taong to, wala ka ng bayad, pero hindi mo namamalayan, nagpe-play ka na ng part sa kanilang drama sa buhay. Drama magnet. So, i-identify natin yung mga toxic people, i-discern natin para malaman natin kung paano natin i-deal. Kasi hanggat hindi mo na-discern, akala mo okay eh. Yung pala, palubog ka na ng palubog. Kaya nga, di ba minsan, meron ka na lang moment sa buhay mo, ba't ba ako parang nalungkot? Di ba? Bakit parang nanlulumo ako? Ba't parang nalalata ako? Tapos bigla ka na lang iiyak sa sulok, di mo alam kung ano yung nangyayari sa'yo. Na-depress ka na pala. Bakit? Because you allow people like this to control your life. Ang akala kasi marami na, especially Christians, ang akala kasi ng mga Kristiyano, hindi natin pwedeng i-avoid itong mga tao na to. Sabi nila, because that is un-Christian. No, mga kapatid. Malalaman natin to bukas, ha? Sunod. Pang-ilan na ba to? 4? Pang-5 na to? Ang tawag dito, the JJs. JJ. Double J. The JJs. Ito yung mga jealous, judgmental people. Jealous, judgmental people. Oo. Ang mga taong ito are incredibly toxic dahil they have much self-hate and they can't be happy for anyone around them.
Ito yung sinasabi na kapag ka nakikita kanyang masaya, naiinis siya. Kaya, iinisin ka rin niya para mawala yung saya mo. Kapag nawala na yung saya mo, yay! Doon siya natutuwa. The JJ. The judgmental, the jealous, judgmental people. Biro mo, they have so much self-hate. Oo, self-hate. They have so much self-hate. Sa sarili nila sila galit, mga kapatid. Kaya gusto niya, ayaw niya nakakakita ng masasayang tao around them. Typically, yung jealousy nito comes out as judgment. Ito yung mga mahilig mag-criticize, mahilig mag-judge, at mahilig mag-marites. They are the judgmental, sila yung mahilig mag-criticize, and they are the gossip people. Gossip girls, ang tawag. May palabas na ganito Gigi. Ito, JJ. Pag si Mama Ched ang nagsabi nito, the GGs. The JJs ang tawag dito. According to them, sa mga JJ, judgmental, jealous, judgmental, according to them, everyone else is awful, uncool, and lacking in some way. Kumbaga parang lagi kang kapos sa standard nila ng mga taong ito. Lagi na lang may problema sa'yo. Yan. Wala lang nakitang positive sa'yo. Lagi na lang may problema. Bubuka mo pa lang ang bibig mo, nako, ano na naman ang sasabihin yan. Lagi na lang may problema sa'yo ang tingin nila. Yung mga judgmental, jealous and judgmental people. Tapos, when someone starts to gossip, jealousy about other people, magbantay tayo mga kapatid. Ang mga gossipers are toxic people. Period na yon, wala na tayong justification or paliwanag. Ang mga gossipers are toxic people. You never know what will they say about you behind your back. Ito ang isang basihan. Kung merong tao na napaka-casual na magsalita sa iyo ng mga hindi magagandang bagay tungkol sa ibang tao na hindi present, asahan mo, ganyan din siya ka-casual kapag kinuwento ka niya sa ibang tao. Yun lamang. Pag merong nagkukwento sa iyo na napakadali lang sabihin yung kasiraan ng ibang tao, ganun lang din po kadaling sabihin niya yung kasiraan mo sa iba. But sometimes, itong mga tao na to, we consider them as our friends. Di ba? Pero kung ikwento ka niya sa iba, akala mo, minsan sasabihin ng ibang tao, di ba friends sila? Di ba magkaibigan sila? Kasi nakikita ko magkasama sila lagi. Pero ba't ganun niyang ikwento sa iba? Ayan ang mga JJ. The JJs. Meron pang isa. The GG. Pang-5. Pang-6. Dami nito. The fever. Fever. Hindi lagnat ha. Fibber. Liars. Ito yung mga liars. Not only liars, they are exaggerators. Eto na nga kasinungalingan na nga ang sinasabi nila, exaggerated pa. Ini-exaggerate nila yung mga bagay-bagay. Parang lagi silang may need to impress you. Ang masaklap, ini-impress ka nila sa kasinungalingan. No? Kasinungalingan na nga, pinapaganda pa para maging maganda ang dating sa'yo ng kasinungalingan. Ang kasinungalingan yata kasi pag maganda ang dating sa'yo, nagiging katotohanan. Hindi ba? Maya-maya lang, talaga ba? Ngayon, galit ka na rin tuloy dun sa ibang tao. Alam niyo ba mga kapatid, it is impossible to trust liars.
Oo. It is impossible to trust liars, mga kapatid. Kaya, gusto mo ba na you are in a relationship with a liar? The fever ang tawag doon, mga kapatid. Watch out before you get lied on also. Magsisinungaling na rin to sa'yo pagdating ng araw. Toxic yan. Yung ano, wala nang ginawa kung hindi magsabi ng hindi totoo. Kaya minsan napapahamak ka rin. Kasi alam mo, sabi ni ano, ganito ka daw. Hindi naman sinabi nung tao. Tuloy ang nangyayari, nag-aaway yung dalawang tao dahil sinabi mong kamalian, kasinungalingan. Ito yun, the fever, toxic people. Naku po, pang-ilan na? And finally, eto na, 7 to mga kapatid, pag hindi pa ba naman natin nalaman, I am sure, habang binabanggit ko to, several people are popping up in your self-examination din. Para mamaya, ikaw na pala yung toxic na tao, hindi pa alam, di ba? Finally, the tank. T-A-N-K, tangke. Yes. When you say tank, the tank, ito yung mga taong sobrang lakas ng dating. Na pag, nagkukwentuhan kayo, nag-uusap kayo, may usapan kayo, pag dumating to, sasagasaan kayong lahat. Wala siyang pakialam kahit na masaktan ka. Ipo-point out pa niya sa'yo. Alam niyo itong mga taong to, kaya niyang, ang say-say niyo, nag-uusap kayo, tas dumating siya. Kaya niyang i-turn yung lahat ng usapan, magre-revolve around him or her. Maya-maya lamang, wala na kayong ibang pinag-uusapan kung hindi siya, tungkol sa kanya. Ito sinasagasaan niya ang lahat. A human tank is always right. Para sa kanya. At laging nauuna ito. Alam nyo, meron talagang mga taong ganito. Na kahit na minsan binibigyan ka, alam mo to, nagmamanipulate dito kung ano to, yung nagmamanipulate siya ng pagbibigay. Binibigyan ka ng binibigyan ng taong to para pakinggan mo siya. Para purihin mo siya, sumunod ka sa kanya. Yan. Ang mahirap nito, pag inalaw mo, dahil may natatanggap ka, huwag kang magreklamo. Kasi, kung tutuusin, bayad ka. Para sa kanya, binayaran kita, kaya pakinggan mo ko. May utang na loob ka sa akin. At napakasaklap yun na kalagayan. Mga kapatid, I hope and pray na wag tayong mapunta sa ganun. Do not allow yourself na maging ganun. Kasi alam nyo yun, walang pagkakaiba yun sa isang trained na aso. Sit! Kahit ayaw ng aso, minsan meron siyang gusto puntahan, pero dahil sinabihan mong sit, uupo ka lang doon. Binibigyan ka kasi ng treat kaya susundin mo ng susundin. Ngayon, kung ganun nandun ka sa ganung kalagayan, huwag kang magreklamo. Kasi ikaw ang pumayag Pumayag ka, kapatid. Huwag kang magreklamo. Huwag mo akong tabunan ng drama mo kasi bayad ka Pinabayaan mo na ganunin ka. So huwag mo na ako idamay. Ngayon, kung sasabihin ko sa iyo, huwag kang pumayag. Pag kumalas ka doon, okay, di thank you, Lord. Pero minsan, sasabihin mo, ito lang ang paraan para mawala ka sa ganyang relasyon, tas hindi naman gagawin, wala na tayong magagawa sa ganung tao. Tapos alam mo, ito yung the tank. Itong tao na to, pagka nandun sa akala mo siya lang ang pinakamatalino. Pag nagsalita to, walang ibang tama kung di siya. Siya yung pinakamatalino, siya yung pinakasikat. Tapos alam mo, pag meron taong nag-challenge sa kanyang sa kanya, ay naku, sagasaan ka nito. Kahit na totoo na mas rigid ka sa kanya, hindi siya papayag. Hindi siya papayag. Aabot na kayo doon sa sasaktan kanya. Huwag ka lamang maging higit sa kanya. Ito yung tangke. Totoo to.
Sasagasaan ka na nito. Aabot na nga ito kahit nasaktan ka niya eh. Oo, umaabot kaya to sa violente. Umaabot talaga to sa ganon. Ipapahiya ka nito. Ipapahiya ka niya sa karamihan. Bakit? Kasi hindi niya gustong higitan mo siya. Kaya aabot siya sa ganong point. Baka itulak ka na lang nito sa bangin. Kapag ka ganon. So, mga kapatid, ano to? Tapos sabi, ay, ito na lang. Pagka pumunta tayo dun, sumakay tayo sa ganun, hindi, may mas magandang daanan. Sasabihin yun sa'yo lagi. Kapag pwede bang hindi? Hindi yan tama. Hindi. Ito na lang gawin natin. Ganon. Now, ito lang ang dito, magandang gawin. Whenever you feel that you are not respected in a relationship, get out. Yun po yun, mga kapatid. When you feel you are not respected in a relationship, get out. Or stay there, pero tiisin mo. Tapos wag mo nang idamay yung ibang tao sa mga drama mo. Kasi wala naman po silang magagawa. Kasi ikaw ang may gustong nandyan ka eh. If you really want to get out of a toxic relationship, kaya mo naman. Kaya mo naman. Pero kapag ka 25 years, alam mo that you are in a toxic relationship, 25 years ka nang nandoon ka pa rin, pinayagan mo na yun, kapatid. Bukas, mga kapatid. So, meron bang pumasok sa isip nyo habang nagdi-discuss tayo? Hindi, meron talagang ganyan, mga kapatid. So, alam nyo na, nakita nyo na po, mga kapatid, ha, yung mga iba-ibang klase ng mga toxic na tao. So, ma-identify natin. Alam nyo po, they will rob you of your joy, your peace. Mga kapatid, ano yun? I-drain. Mawawalan ka lahat ng mga dapat meron ka dahil dito sa mga tao na ito, mga kapatid. Unfortunately, marami sa atin do not have the skill to address these kinds of people. Hindi natin alam kung paano natin sila i-deal o i-address the best way possible. Kaya, kasi pag ginawa ko yan, magiging kaaway ko na. Kasi lagi nating di ba tayo mga Kristiyano, we are to love, to forgive, we are to be patient. Pero alam nyo ba na ang Diyos ay nag-o-offer ng mga maraming solusyon? Pagdating dito sa mga toxic na tao, ayaw natin na makasama ang mga tao who will drain us, demean us, and distract us from other healthy relationship. Kasi alam nyo, pag nasanay kayo na nandun sa isang toxic relationship, hindi ka na magkakaroon ng healthy relationship. Bakit? Hindi ka sanay. Nakasanayan mo kasi na you are in a toxic relationship. Kaya kahit kanino ka makipagrelasyon, it will become toxic. Kasi nasanayan mo na yun eh. Kaya parang kakaiba sa'yo ito. Hindi ako sanay dyan, kaya gawin natin toxic to. Hindi ako sanay sa healthy relationship. Yun ang nagagawa sa'yo kapag ka hindi ka umalis sa relationship na yun. Kaya nga di ba merong naging masokista, sabi ni Kuya Ernie? They find joy in hardships, in toxicity sa mga relasyon. Merong mga taong ganun. Oo. Parang dun sila nagtatrive sa misery. Ayaw na nila nang maging maayos yung wag po kayong sumama sa ganitong mga tao. They will steal your joy, mga kapatid. I-demolish ng mga taong to ang iyong kapayapaan. And they will make you spiritually weak. Na-drain ka na eh. Na-invest mo na lahat ng meron ka sa kanila pero wala pa rin nagbago sa kanilang posisyon o sa kanilang kinalalagyan. Mga kapatid, naku po, ang hirap kaya nito. Sabi nila, ma-avoid mo ba talaga, sister? Paano kung ang toxic na tao, membro ng pamilya mo? Ma-avoid mo ba talaga to? Co-worker mo. Magre-resign ako? Sabi nung iba, hindi ba? So,
Ano, maraming comments? Kasi ganito yan, mga kapatid. If you keep engaging with them, you will keep running in a wall. Oo. Oo, hindi ka na makakawala dun. Kasi patuloy kang nakikipag-engage sa kanila eh. Ang masaklap pa doon, patuloy kang nag-engage sa kanila thinking that it is the Lord's work. At doon tayo nagfo-fall. Especially Christians, mga kapatid. Tomorrow. Alam nyo ba that this is a clever attack of Satan? Kaya marami ang hindi nakakawala. Because that is the clever attack of Satan. And tomorrow, grabe nga to eh. Habang nag-aaral ako, oo nga naman, oo nga. Tagal-tagal kong naghihirap sa taong to. Meron palang magandang pamaraan kung paano ka makawala sa mga toxic na tao. Tomorrow, mga kapatid, pag-aralan natin. Na-appreciate ko yun. And by the way, yung book na yan ay When to Walk Away by Tata Fred? Thomas. When to Walk Away. Kung kaya nyo pong kasi lang po naman ito eh. Si-share ko lang din naman sa inyo kung yun yung natutunan ko po eh. Pero if you can, get a copy nun para mabasa nyo lahat, maganda. When to Walk Away. Ang tawag doon. Finding freedom from toxic people. Can I really walk away? Yes, you can, mga kapatid. Oo, akala nyo ba? Si Lord kaya, ang galing nga ni Lord eh. Maganda nga ang pattern yan eh. Kaya ganito, pag natutunan nyo yon, palagay ko magagawa natin. Bakit? Ay, si Lord pala ginawa yun? Pwede pala. O bukas, malalaman ngayon natin. Ano ba ang comment ninyo? Ang dami siguro mga umuhugot. Kasi madaming mga toxic talaga na tao eh. Pinadala mo ba sa akin, Jamie? Sabi ni Bell Rose, honestly, paggising mo sa umaga, ang sarap umawit sa Lord at ang sarap ng pakiramdam. Tapos paglabas mo ng kwarto, reklamo dito, reklamo doon. Minsan ayaw ko muna lumabas sa kwarto eh, para hindi na, mahawa. Sabi ni Farah, how do we respond with compassion and love when we encounter one? Maganda yan, bukas. And what is the attitude to take when we meet one? Maganda yung question mo. At yan ay mga mapag-aaralan natin sa mga, alam nyo mga kapatid, hindi naman ganun kadami ang mga toxic na tao eh, kung tutuusin sa buhay natin. They are few. Pero alam nyo ba, ang daming libro on how to deal with them. Oo, konti lang sila kapatid. Pero yung effect nila na nagagawa sa atin, so ang lawak. Ang lawak. Imaginein mo kung konti lang yung mga gantong tao pero napakaraming pag-aaral tungkol sa mga taong ganito. Kasi ibang klase ang nagagawa nila sa buhay natin. Sabi ni Sister Tess Mercado, madami po akong nakakasamang ganyan. Gusto kong matutunan paano ba i-approach ng tama sila kung paano bang dapat gagawin. Naku, Sister Tess, matutuwa ka. Ako nga, natuwa din ako eh. Natuwa din ako sa example ni Jesus eh. Sister Grace, Sandigan, Sako, sabi niya, Sister Ria, ang ganda ng topic para sa akin yan. Sayang lang yung pinupuntahang outreaches kung di mo naman i-apply. Kaya isip ko na lang po kay Lord ako pumupunta di sa tao. Kaya thank you Lord sa araw-araw kong pakikinig sa mga gawa. Hindi ako nagiging bitter, kaya thank you Lord, nakokontrol niya ang sarili ko. Sabi ni Sister Bell Rose ulit, paano Sister pag family mo ang may ganyang pag-ugali? Puro negative ang lumalabas sa bibig. Tama po ba na iwasan po sila? Ano pong dapat gawin? Nakakaawa po kasi. Okay. Isa yan sa kinagbabagsak natin. Masyado tayong maawain. To the point na ikaw na ang kawawa, hindi mo nakikita na ikaw na pala ang kawawa. Sister Josibeth,
Sister Ria, tinamaan ng puso sa topic. Yung pong sarili ko, pinipilit kong ilapit ang sarili ko sa mahal kong kapatid kahit anong gawin kong maganda, sa kanya masama pa rin. At sinabihan na rin po akong hindi niya ako kapatid. Pero sa akin, kahit anong sabihin niya, kapatid ko pa rin siya at mahal ko pa rin sila. Sa ngayon po, kay Lord na po ako umaasa na balang araw magkakasundo pa rin kami. Ate Helen, sabi, yes, Sister Bebot, drama magnet. Etong mga taong drama magnet. Oo, beacon nga eh. Oo, sa biro mo, no? Merong mga shipping magnet na you are well known. Ito, drama magnet. Sabi ni Sister Bebot, ayaw nilang tumanggap ng payo, pero tanong ng tanong kung anong dapat gawin. Exactly! Sister, tama po yan, Sister Bebot. Tanong ng tanong, di naman nila susundin kung ano yung sabihin mo. Tikya, may mga tao kasi ang gusto lang nilang marinig, yung gusto nilang marinig. Tama. Kaya minsan, pag nagpadala ka sa drama nila, hindi mo sila tinutulungan, lalo mo silang nilulugmok na magpatuloy sa drama nila. Tama. Tama si Tikya. Naoperahan ka na ba? Sister Glo Garcia, alam mo, Sister Ria, akmang-akma ang topic mo sa isang kakilala ko. Sabi ko nga sa inyo habang to talagang may magpa-pop up sa mga isipan natin Pero never na nagpa-pop up ang sarili natin. Sabi, alam mo, Steria, akma-akma ang topic mo sa kakilala ko. Halos ang kinya ang mga naibigay mong halos angkin daw niya ang mga naibigay kong traits. Sabi, kaya pag lumalapit, gumagawa ko ng paraan na iwasan siya. Lahat daw ng mga anak, linggo-linggo daw, malalaki mga bigay. Milyon daw ang pera sa bangko, kaya iwas ako talaga. Si Bell Rose again, sabi ko sa'yo, Sister Rita, where are you? Lalo na po pag nakikita nila yung taong nagtatagumpay, halos mamatay sila pag hindi ka nila pagtsismisan at mapabagsak. Ito yung mga namamatay sa inggit, Sabi ni Sister Farah, it is not that is it not that we will encounter all these types of individuals? Yes. Are we not all bits and pieces of these types of, at some point? Yes, also. Yes, totoo yan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, magandang pakinggan kasi habang maaga, pag nakikita mo yung sarili mo na kumikiling, kahit na alinman doon sa mga traits na iyon, may pagkakataon bang, maarestado na kaagad. Could it be that setting boundary is a helpful way? Kasi minsan hindi naman strangers ang mga ito kung minsan kabahagi ng buhay natin. Actually, hindi kung minsan. Madalas, ang mga toxic people are kabahagi ng buhay natin. Kaya tayo hirap na iwasan at alisin. Di ba? Are we not to take it with an attitude that they are who they have become? Saan na ako? Nawala na ako. They have become to be because of the hurt at one point in their lives. Hurting people hurt people. Toxic people are different from difficult people, from hurting people. Ano pa yung isa? They are different. Hindi sila. Iba. Habang ito'y pinag-aaralan natin, kasi, hindi mo kasi pwedeng ilagay lamang sa isang definition tong toxic na tao na to You can discern kung ano yung mga nagpa-pop up na mga karakteristik ng mga tao na to. As we go along, malalaman po ninyo yan. Hindi siya pwedeng sa isang balsada, yun lang yun Sabi niya,
Could it be that when our attitude has changed, compassion comes naturally and can respond in a loving manner? Hindi nila tatanggapin to, Fa. Ito nga yung pagkakaiba nila eh. Ang toxic people, nagsasayang ka lang. Yon. Nagsasayang ka lang because toxic people are not truth lover. You cannot use the truth sa kanila because they do not accept the truth and they do not love the truth. Yun ang pagkakaiba. Kaya nga sabi ko sa inyo, habang pinag-aaralan natin to malalaman nyo eh. Distance is one and other times something else. Yan, sige, tomorrow yan. Sister Weng, lions are just waiting to devour us. Let us pray. Una, for ourselves. Parang napaka-toxic nung tao sa buhay mo, Sister Weng, ha? Be still and know that I am God. Pray for them too. Ignore them or correct them with love. Pag di kaya, let go and let God. You cannot correct them. They will hate you for it. Yung mga toxic na tao, you cannot correct them. They will hate you for it. Imbis na matuwa sila sa iyo, magagalit sila sa iyo. Sister Eddie Trinidad, how can we walk away kasama mo sa bahay? Bili ka po ng another bahay. Rita Manggao. Ayun na, Sister Rita. Present na. Sister Rita, nakakatatlo na si Bell Rose. Dalawa ka pala. Kung sa tingin mo toxic ang kasama mo, lagi nating ipagdasal na mabago siya ni Lord. For God, nothing is impossible. I partially disagree with you. Kasi nga, hindi nga sila tumatanggap ng katotohanan. At ang katotohanan lamang ang makakapagbago sa atin. Alam niyo ba, mga kapatid, that you can accept or reject Christ? May freedom of choice, sister eh. Kaya hindi natin pwedeng i-force eh. Sa kanila pa rin yun. We are hoping, yan. Yun lang ang ating hoping. Yan, hoping. Baka mamaya naman kasi, iba yung pinag-uusapan nating tao. Sabi ko nga sa inyo, there are hurting people na hindi mo naman iiwasan because they are hurting. Yun yung mga taong nangangailangan. Iba po yun sa toxic na tao. Iba rin yung difficult people. Kasi yung mga difficult people, nahihirapan ka lang pero may pag-asa pa yun. Yung mga toxic na tao, hindi na. Baka wag nating yun, ha? Baka naman difficult lang yung kasama mo sa bahay. Sabi dito ni Sister Mau, Amen. It takes a lot of patience and prayers to deal with this kind of people. Sometimes it is best to be silent and pray. Brother Patrick, bad spirit po kasi yan. Di naman po tayo padadaig dyan dahil nasa atin ang spirito ng katotohanan. Prayer lang ang katapat niyang mga kapatid. Dumadami kasi ang mga ganyan kasi minsan kulang tayo sa prayer para sa kanila. Sabi ni Sister Rita, lagi po ako nagko-comment, di nyo lang nababasa minsan. Jam, hindi mo nakikita yung comment niya. Uy, si JR. Sabi ni GR, totoo po sinasabi mo, Tita Ria, kasi wala akong pasensya sa mga taong toxic. Pero pag nakapag-aral ako ng salita ng Diyos dyan sa inyo, laki po ng impact lalo po pag uwi ko dito sa family ko. Thank you, Lord, sa everyday word of God. Lagi kong sinasabi kay Sister Jamie at sa mga bata, si Lord ang bahala sa kanila kung ano man ang sasabihin nila sa atin. Pag-pray na lang natin sila. Sabi ni Sister Rita, Sister Ria, ganun po ang ginagawa ko, pinagpe-pray ko talaga para healthy ang relationship lalo na pagkasama mo madalas. How can it be healthy? Sister Rita, kung kasama mo madalas, toxic.
Sabi ni Sister Carmen Sebastian, amen po yan, Sister Ria, nakakahawa yung mga toxic na tao. Totoo, that's why you have to leave them. Anong kasabihan? Naka Oo nga. Oo nga. Sabi ng mame, nung buhay ang mame, may mga tao daw ganon, nakakaawang patayin, nakakainis buhayin. Oo nga, kapatid, ano? Parang ang dami nating mga ganyan, ah. Baka mamaya yung ibang tao rin, nung sinasabi natin, hindi, naaalala ko agad si sister, baka mamaya may nakaalala rin sa'yo. Habang pinakikinggan to, ikaw rin ang naalala. So mga kapatid, pag-isipan natin mabuti. Baka mamaya, lakas namang loob nating magsabi na si ano, toxic na tao sa buhay ko. Yung pala, ikaw rin toxic na tao sa buhay ng ibang tao. So mga kapatid, tomorrow pagpatuloy natin, huwag kayong absent. Kung hindi, forever po kayong nandyan sa sa ganyang relasyon, di na po makakawala, kaya huwag kayong umabsent. So mga kapatid, happy birthday kay Sister Mana Nuke! Happy birthday, Mans! Kay Brother Alec Labong. Anak ni Sister... apo ni Sister Cora. Brother Ronald Lapak. Asawa ni? Oh, Brother Ronald, happy birthday. And Sister Rosita Espino. Happy anniversary din kay Brother Jojo and Sister Bebot Perez. Happy anniversary. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Natawa naman ako dito. Sabi ni Sister Lita Lucero, tamang-tama po sa akin yan. May kapatid po ako, ilang beses ko lang niyayakap pero ayaw talaga sa akin. Si Sister Vicky naman, Sister Ria, ako po I have learned to deal with different toxic people in many ways. Mataas po ang tolerance ko sa mga ganyan kasi mga siblings and friends ko sila. Alam mo, wag niyo sabihin, wag niyo sabihin immune kayo. Kasi alam niyo, without us knowing it, yung pananalita ng mga toxic na tao na inaalaw natin sa buhay natin, ganun na rin tayong magsalita. Oo, totoo. Sabi niya, I cannot reject them but choose to love them for what they are. Kasi mga siblings and friends ko sila. Good listener po ako, but I am not much of a talker, so I just listen and appease their feelings. Si Brother Jude Mangigad, sabi niya, bukas na po ako mag-comment, baka ako yung toxic. Sabi ni Sister Josephine, Sister Ria, ayaw kong nag-toxic sa buhay, ayaw ko ng toxic sa buhay ko. Umalis po ako ng bahay para magpamassage at magpaganda. Naku, mga kapatid, maganda tong topic natin na ito. Dito pa lang, Tita Ria, sa Office of the Mayors ako naka-assign. Wow! Si JR. Office of the Mayor daw siya naka-assign? O JT kasi siya. Oo, ang galing. Dami akong naririnig negative comments, pero hinahayaan ko na lang importante anong pinagagawa sa akin ni Lord. Ayan. So mga kapatid, meron tayong new song? New song talaga siya? O mga kapatid, magtatapos ako sa new song pero hindi pa natatapos ito, ha? Pakinggan natin. Mga kapatid, ito po ang isang magandang
para na memorize natin yung mga new songs natin. Kasi eventually po, ipapakanta na rin po ito sa ating mga fellowships, sa ating mga prayer meetings. So para po ma-memorize natin, every time na tutugtog yung mga new song, sabayan na po natin para ma-familiarize tayo. At narito po ang new song of the week, Jesus ang Dakilang Pastol, composed by Sister Bebot Perez. Ang nag-arrange nito ay si Brother Jess Atienza ng ating San Pablo. At this time, interpreted by Sister Angel Pugay. Panoorin po natin mga kapatid, and I will see you again tomorrow. God bless you! Salamat, Jesus. Hinanap kita at ika'y aking natagpuan. Salamat, Jesus, sa bagong buhay kong puno ng katiyakan. Nakatuon ngayon sa tanglaw ng ilaw mo, dahil sa pag-ibig mo, naibalik ako sa piling mo. Salamat, Jesus. Papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwi na ay maging tapat. Papuri, pasasalamat ang maiaalay sa lahat ng kabutihan mo na aking namamalas at namamasdan. Ikaw, Jesus, ang dakilang pastor, gabay at patnubay mo ang aking sanggalang. Mga pangako mo ay pinanaligan ko, pagkat ang salita at gawa mo ay isa. Salamat, Jesus.
Happy Muslim